Eto naman, Dina Bonnevie, sobra ang paghanga kay Joshua Garcia na napag-usapan natin kanina ha. Masaya na makatrabaho ito. Say din niya, hindi lang daw pala pang vlog si Ivana ha? At si Fiang Smith, tinuturi naman niyang anak-anakan. Paano nga ba niya ilalarawan ng tatlo bilang katrabaho? Roll VTR. I really wanted to work with Joshua kasi nung napanood ko siya sa movie na he had a movie with Julia na sabi ko, ang galing ng batang to, gusto ko makatrabaho. And then I saw him pa again sa yung movie niya with Maricel, yung meet greet. Sabi ko, ang ganda ng area nilang dalawa, yung mahabang-mahaba niyang area. Sabi ko, alakpak talaga, ang galing ng batang to. Ivana, I wanted to meet her for the longest time kasi nag-vlog din kami ng family, di ba? So, sabi ko, gusto ko ma-meet yung vlogger na yan. But I didn't expect her to be really warm. Akala ko mataray siya, pero she's so super bait, she's so loving, very generous. And then si JM and Fiang first time, but naku, Fiang is like my baby girl. Lahat naman ang nagagawa kong series, pag anak ko, nagiging anak-anakan ko talaga. And I would say, just like Michael said, Fiang has a lot to offer. I mean, she has a lot to promise her audience. She is a multifaceted performer. Talagang, kahit na magulo yan before the scene, kahit na magulo yan. Pero pag alam niyang iiyak siya, tinitingnan ko makaka-deliver ba to? Yung eksena namin na talagang confrontation, sasampalin siya. Takot na takot siya kung sasampalin ko siya, sabi ko, hindi kita sasampalin. Hindi ako nananampal. Hindi, pwede lang kahit slight, hindi nga kita sasampalin. Sabi ko, sabayin mo lang. But I was amazed that she was able to deliver. So sa mind ko, magaling tong bulilit na to. Ayan, di ba? O syempre, super proud itong si Miss D sa kanyang anak-anakan. Sabi nga niya, takot na takot daw masampal ni Fiang sabi daw ni Fiang, kahit po pasay, sabi niya gano'n. Takot na takot siya masampal ni Miss D, si Fiang. Pero sabi niya, hindi mo kita sasampalin. Sabi niya gano'n, hindi mo kahit pasay, parang gano'n. Kasi siguro may eksena sila na kailangan sampalin. Oo. Pero sa parang, ang nipis-nipis kasi na mukha ni Fiang, di ba? Ang nipis, ang ganda-ganda, ang kutis-kutis, ang kinis-kinis, parang ako lang, di ba? Parang pagka sinampal mo, parang mamumula agad sa ganda ng bata, di ba? Pero hindi sa side. Pero mga sampal-sampal, may daya naman di ba? Kung dahil dumikit. Pero talagang dapat makatotohanan ng sampal. Pero yun nga, natakot si Fiang, di ba? Pero ang hanga niya kay Fiang, no, kahit na magulo daw, kahit na makulit, syempre bata pa, di ba? Makulit talaga. Pero hindi lang si Miss Dina ang nagsabi, yung iba pang mga veteran actors na kasama nila dyan na bakit parang laro lang o parang magulo lang. Pero pagdating daw na ang eksena daw yung camera daw magte-take na. Napakahusay daw umiyak. Kumbaga, even Ara umanga siya kay Fiang. Kumbaga, nakaka-deliver si Fiang. Nakaka-deliver. Ang dami ng pumuri sa kanya na mahusay siyang actress na, di ba? And even si Rosel Monteverde, yung kanyang movie na ginawa doon, di ba? Humanga sa kanya na parang nakikita niya Almost na parang Maricel Soriano, di ba? Correct, oo. Ibig sabihin talaga, magiging isang malaking between si Fiang Smith, di ba? Oo. Kung siguro isang artista lang nagsabi, pero ito sila, ang dami nilang nagsasabi. Baka nga itong si Fiang talaga. Ako personally nakita ko siyang umarte, may lalim. Sabi ko mukhang itong next big important next Big star. Big star. Diba? Next big important star. Pwede na rin. Diba? Parang yan. Ng Pero kanyang ako, network. sa tingin ko, magiging malaking artista star talaga. Kasi nga, mahusay humawak yung network na kinabibilangan niya. Correct. At diba, patunay na, hindi pa nga artista, vlogger-vloggeran pa lang. Yung dami naman panay, diba? Na nakatulong, kaya siya nanalo doon sa bahay ni Kuya. Oo. At huwag natin kalimutan, pinuri din ni Miss Dina, itong si Joshua Garcia, na matagal na pala niyang hinahangaan. Doon pa lang sa pelikula nila ni Julia Barreto na I Love You to the Moon and Back. Tama. Tama ba yun? To the Moon and Back. Yun yung parang may sakit si Joshua. Ibig sabihin, nanonood pala ng mga pelikulang Pilipino talaga si Dina. Bonggang-bongga daw talaga yung confrontation talaga ni Maricel, ni Piolo Pascual, at saka ni Joshua Garcia. Doon daw napabilib talaga si Miss D kay Joshua. Yung meet, greet, and buy. Napanood niya. Correct. At saka dito sa kanilang bagong serye talaga, napabilib siya na kahit wala daw dialogue si Joshua, grabe naman ang mata acting
acting talaga. So para siyang, nako, si Rodel Oo. siguradong matutuwa yan dahil siyempre, Ate Guy ang datingan ni Joshua, di ba? Matamatahan Pwede lang. na rin sabihin siya ang maging male version ni Ate Guy. Pwede. Kung matamatahan lang ang pag-uusapan. Actually, yung nawala si John Lloyd, kasi dati sinasabi nga na, eto siyang Joshua, si John Lloyd, siyang Joshua ngayon nung network nila, di ba? Na talagang noon pa man, bago pa lang niya pumasok doon sa maging artista, talagang mahusay na siya doon sa mga niya, acting-actingan nila doon sa bahay ni Kuya, di ba? Tapos napatunayan niya, ilang awards na rin naman natanggap niya. So, alam mo, ang napapansin ko lang Yes. sa mga artista ngayon bukod kay Piolo, pagka sinasabi lang, sinong gusto mo maging leading man, sinong paborito mong artista, kasi gwapo pa papi. Pero ngayon, pagka-actingan portion, laging nandyan, pasok ang pangalan ni Joshua, di ba? Kasi talagang may lalim siya umacting portion, di ba? Kaya talagang hangaan mo. Sipin mo, isang Dina Bonaby, mapahanga mo, di ba? Naku, nainggit ako sa inyong dalawa kasi nagbubulungan kayo ni Joshua doon na. Doon Hindi sa kasi- gilid kasi sabi niya, kumusta ka na kuya, long time no see. Sabi Oo, niya. wow, Sabi kuya, niya ganun, oo. Pero eto Oo. si Joshua kilala tayo. Oo. Pero hindi niya alam ang name song namin. Oo. Kasi siguro nakikita Talaga niya, kailangan mo actress. sabihin. Kasi galing mo, pag makikita kang babate, kuya, ganun. Matagal na natin siya Babate, kilala oo. dahil sa isang kaibigan. Na namatay na. Kumbaga, na namatay na kumbaga, nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Oo. At saka itong serye nila Balik Tayo at kinunan talaga sa Morocco. Kung saan, merong bahay sila doon taga doon si 'di ba? Morocco ng kanyang father si Ivana Alawi. Ay, sakto. Oo, sakto. Kaya talagang first time daw na may isang serye talaga na kinunan doon sa Morocco. Yes, pero ang tinanungan natin si yung PR nung kanilang serye, hindi daw yung lahat ng eksena Eksena. kinunan sa Morocco. Oo. Sus, Ayan ka, inuubo ka na ay, naman. So, awan na lang natin yan, love is never gone. Ba't gumaganong ka? Masakit Kasi ang inaano ko lalamunan yung mo. kinukulsan ko yung lalamunan ko. Oo. Kaya parang bumibigay na ako ubo na, pero kinokontrol ko. Kinokontrol mo, dapat may hot